Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So ngayon, dito na naman ulit tayo sa ratio at ito ay galing sa isa sa ating mga followers na mini-message niya sa ating FB page. Wala itong mga choices, so nilagyan lang natin ng mga choices. The ratio of A to B is 3:4. The ratio of B to C is 5:6. If the total of A, B, and C is 295, find the values of A, B, and C. Ay isa sa solusyon na magandang gawin natin dito ay yung according tayo sa mga choices. Bali, i-simplify lahat ng mga nasa choices kung tutugma ba siya sa ating ratio sa A, B, at C. Yun nga lang, sulat natin ha. A is to B, tapos B is to C. Yung A is to B ay 3:4. Yung isa naman na B is to C ay 5:6. Yun nga lang, kung alam natin na paano yung mga choices i-simplify, alam kaya natin yung ratio ng tatlo. Kasi yung nandito kapag A to B, kapag B to C. Now, what if A is to B is to C? Ganito ang gagawin natin. Dapat, yung nasa gitna kung saan kinukumpara, yung letter B kung saan kinukumpara siya doon sa letter A, kinukumpara siya doon sa letter C, dapat pariho. Kasi dito, ang si letter B, kada 4 na letter B may 3 letter A. Tapos, kada 5 na letter B may 6 na letter C. Dapat pariho sila. So, ang gagawin natin ay pariho lang yan na hanapin natin yung least common multiple. In other words, ganito lang ang gagawin natin. I-multiply natin yan and this is 20. So, pariho ng 20 si letter B. Kada 20, ilan naman na letter A. Ganito din ang gagawin natin. I-multiply natin yan siya. This is 15. Tapos ito namang 4 at saka si 6, i-multiply natin yan. That is 24. Ngayon, pwede na natin siya ikumpara yung tatlo. 15 is to 20 is to 24. So wala tayong common na number or greatest common factor na pwede natin i-divide dyan maliban sa 1. So yan na yung ating bagong ratio. So yung unang sinabi natin, binanggit natin na pwede namang trial and error according sa choices, na isimplify lahat natin ng mga choices kung saan dyan na ang kakalabasan ay magiging 15:20:24. So pwede natin gawin yan siya. So kayo na mag-isa-isa, katulad nitong sa letter A. Kung isimplify natin to, i-drop lang natin yung mga 0, that will be 6:7:9. So out na yan siya. Dito naman, i-divide mo siya ng 5 lahat. Kung ang lalabas ba ay 15:20:24, hindi rin. Si 70:85:100. Isipin mo ano kayang pwedeng greatest common factor. Pwede mong umpisahan sa 5 kasi pwede namang ma-divide ng 5 ang lahat. Kung ang lalabas ba ay 15:20:24. Pagdating dito sa letter D, itong si 75, 100 at 120, lahat ng yan ay pwede natin yang i-divide ng 5. Si 75 kung i-divide ng 5, that is 15. Si 100 ay 20. Si 120 kung i-divide ng 5, that is exactly equal to 24. Kaya matik yan na yung sagot. Huwag nyo nang tingnan si letter E kasi malamang hindi rin yan yung mismong pinaka-list niya. Pero anyway, dito tayo sa isa pang way sa pagsagot nito. Okay, focus tayo sa ating ratio. May ratio na tayo. Sa ating 15, 20 at 24, let n para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio. Itong si 24n. Para kung i-add natin yan lahat, yung n, yan yung mga common number na i-multiply natin sa ating ratio para sa actual na numero nila. Kung i-add natin yan, ang total daw ay 295 na sa given mismo. So 15n plus 20n plus 24n, that is 59n.
equals 295. Para makuha natin yung value ni n, since si 59 ay pang-multiply, pang-divide. 295 divided by 59. Ilang 59 ba sa 295? 5 yan siya. So we have 5. Meron na tayong value ni n, which is 5. Yung tanong, find the values of A, B, and C. Yung ating A ay 15n. So 15 times 5, and this is 75. Yung value natin na nasa gitna na 20n, so therefore 20 times 5, that is 100. Yung pangatlo, 24 times 5, and that is 120. So therefore, ang sagot natin dito ay itong letter D. Thank you for watching, and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.